Paano naging Olympic sport ang marathon? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano naging Olympic sport ang marathon. Pero bago tayo magsimula, may tanong muna ako sa inyo. Kapag may nagsabi bang, tara, takbo tayo ng 42 kilometro, ang una bang maiisip ninyo ay exercise o emergency? Tumutok? Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay @DQONENM. Salamat sa suggestion mo. Balik tayo sa sinaunang Greece noong 490 BCE. Sa panahong iyon, nagkaroon ng malaking labanan sa lugar na tinatawag na Marathon. Ang mga Greek ay nakipaglaban-laban sa Persian Empire, isa sa pinakamakapangyarihang hukbo noong panahong iyon. Ayon sa isang sikat na kwento, matapos ang tagumpay ng mga Greek, isang messenger na nagngangalang Pheidippides ang tumakbo mula sa Marathon hanggang Athens upang ibalita ang magandang balita. Pagdating niya, sinabi raw niya ang salitang, "Ninikikamen," o "We have won." At pagkatapos noon, bumagsak siya at namatay sa sobrang pagod. Kung tutuusin, iyon marahil ang unang pagkakataon na may nagsabi ng mission accomplished bago tuluyang mawala ng energy. Ngayon, class, may twist tayo. Hindi lahat ng historians ay naniniwalang eksaktong nangyari ang kwentong iyon. Ang pinakaunang historiador na nagsulat tungkol sa Battle of Marathon ay si Herodotus. Ngunit hindi niya nabanggit ang dramatic finish na iyon. Ang kwento ni Pheidippides ay lumitaw lamang sa mga sumunod na mga aklat, makalipas ang ilang daang taon. Kaya posible na may halong alamat ang istorya. Pero alam naman natin, minsan ang mga alamat ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Parang kwento ng lolo ninyo na noong bata raw siya, 10 kilometro ang nilalakad papuntang eskwela habang may kasabay pang dinosaur. Hindi man lahat literal, may aral pa ring mapupulot. Fast forward tayo sa year 1896 nang muling buhayin ang modern Olympic Games sa Athens, Greece. Nais ng mga organizers na magkaroon ng event na magbibigay pugay sa sinaunang kasaysayan ng Greece. Kaya naisip nilang gumawa ng isang long-distance race mula Marathon papuntang Athens. Hindi pa noon 42.195 kilometers ang haba nito. Ang unang marathon ay humigit kumulang 40 kilometers lamang. Depende sa rutang ginamit. Ang mahalaga ay simboliko ito. Isang pag-alala sa maalamat na pagtakbo ni Pheidippides. Imagine mo, sa pinakaunang modern Olympics pa lang, may event na agad na pinaghahandaan ng mga taong handang magtiis ng matinding pagod para sa karangalan. Sa unang Olympic Marathon noong 1896, maraming paboritong manalo mula sa iba't ibang bansa. Pero ang tunay na bida ay isang simpleng Greek water carrier na nagngangalang Spiridon Louis. Isa lamang siyang ordinaryong tao na naghahatid ng tubig sa kanilang lugar. Walang high-tech na running shoes. Walang sports drink. Wala ring smartwatch na nagsasabing, heart rate mo kalma lamang. Pero sa kabila nito, siya ang unang nagwagi sa Olympic Marathon. Nang makarating siya sa finish line, nagdiwang ang buong Greece. Para sa kanila, hindi lang ito panalo sa isang karera. Parang panalo rin ito ng kanilang kasaysayan at kultura. Ito ang tanong na madalas itanong ng mga estudyante ko.
Kung ang orihinal na ruta ay mga 40 kilometers lang, bakit naging eksaktong 42.195 kilometers ang marathon ngayon? Ang sagot ay nangyari noong 1908 London Olympics. Nais ng British Royal Family na magsimula ang karera sa Windsor Castle upang makita ito ng mga prinsipe at prinsesa. Gusto rin nilang matapos ang karera sa harap mismo ng Royal Box sa Olympic Stadium. Dahil sa adjustment na yon, naging 42.195 kilometers ang kabuuang distansya. At dahil naging popular ang sukat na yon, opisyal itong itinakda bilang standard marathon distance. Noong 1921, ibig sabihin class, ang 2 dagdag na kilometro ay parang bonus level sa video game. Hindi mo inaasahan pero kailangan mong tapusin. Ang nakakatuwa sa marathon ay hindi ito tungkol sa pagiging pinakamabilis sa simula. Maraming first-time runners ang nagkakamaling ubusin agad ang lakas sa unang kilometro. Sa marathon, mas mahalaga ang consistency kaysa sobrang bilis. Parang buhay lang, hindi mo kailangang mauna palagi. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang umaabante kahit mabagal minsan. Kaya nga maraming coaches ang nagsasabing ang marathon ay laban, hindi lang ng katawan kundi pati ng isip. Kapag gusto mo nang sumuko sa ika-35 kilometer, ang utak mo ang magsasabi kung magpapatuloy ka o titigil na. At doon nasusukat ang tunay na tibay ng isang runner. At iyan, class, ang kwento ng Olympic sport, ang marathon. Nagsimula ito sa maalamat na mensaheng inihatid matapos ang Battle of Marathon. Naging inspirasyon sa pagbabalik ng modern Olympic Games noong 1896 at kalaunan ay naging opisyal na event na kinahuhumalingan ng buong mundo. Ang kasalukuyang distansyang 42.195 kilometers ay bunga ng isang kakaibang pangyayari noong London Olympics. Ngunit ang tunay na diwa ng marathon ay nananatiling pareho. Ang hindi pagsuko kahit mahaba, mahirap, at nakakapagod ang paglalakbay. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at hanggang sa susunod, class!